Tapos na po ang buwan ng Hunyo at magsisimula na ang panibagong kabanata sa buwan ng Hulyo. Ang bilis talaga ng panahon pero di natin dapat palampasin ang buwan ng Hunyo nang hindi ginugunita ang kaarawan ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Tampok natin yan sa ating episode sa linggong ito. Magandang araw Pilipinas at welcome sa isa na namang episode na hitik sa kaalaman tungkol sa mga programang pambayan. Ako po si Zairine Porsad Valencia para sa Pulsong Pinoy. Narito tayo ngayon sa lungsod ng Calamba kung saan ipinanganak ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa taong ito, ipinagdiriwang natin ang ika-151 kaarawan ni Gato Jose Rizal na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanyang matahimik na pamamaraan ng pakikibaka laban sa pananakop noon ng mga Kastila. Tara na't sariwain natin ang kanyang kabayanihan at buhay dito sa Salaysay ng Lahi. Kapag nababasa mo o naririnig ang pangalang Dr. Jose P. Rizal, ano ang una mong naiisip? Ang kanyang pagiging manggagamot? Ang kanyang mga nobelang bumago sa pamumuhay ng mga Pilipino? O simpleng ang kanyang pagkabayani? Bata pa lamang si Jose Rizal nang siya ay namulat sa laganap na panunupil ng mga Kastila. Noon pa may batid na niya ang pagkakaroon ng diskriminasyon ng mga lahi at ang paghahari ng mga prayle. Si Rizal mismo ay saksi sa pang-aabuso ng mga gwardiya sibil at maging ang kanyang pamilya ay biktima ng tiwaling sistema ng hustisya. Ang paggarote sa tatlong inosenteng paring sina Padre Gomez, Burgos at Zamora o mas kilala bilang Gomburza at ang pagbintang at paghuli sa kanyang inang si Teodora at tiyuhin na si Jose Alberto ay natanim sa isipan ng batang si Pepe. Bitbit niya ito hanggang paglaki na naging isa sa mga dahilan kung bakit napagdesisyonan niyang mag-aral sa Espanya. Doon niya isinulat ang una niyang nobela na nagpabago sa buhay ng ating bayani, ang Noli Me Tangere, ang nobelang naging mitya ng buhay ni Rizal. Bagamat nagdulot ng kaguluhan sa mga prayle ang Noli Me Tangere, nagpatuloy ang paglalakbay ni Rizal. Narating niya ang iba pang bansa sa Asia, Europa at maging ang Amerika. Naging espesyalista siya sa mata at napagaling niya ang mga mata ng kanyang ina. Nagtayo siya ng klinika sa Hong Kong at itinatag din ang La Liga Filipina. Ang pag-uwi ni Rizal sa Maynila ang simula ng pinakamalungkot na kabanata ng kanyang buhay. Sapilitan siyang dinakip at ikinulong sa Fuerza Santiago at saka ipinatapon sa dapitan. Ika-26 ng Disyembre, taong 1896, sinimulan ang paglilitis kay Rizal sa Cuartel de España sa salang rebelyon. Nang araw ding yun, nilagdaan ni Gobernador General Camilo Polavieja ang pagbitay kay Rizal. Ang Fuerza Santiago ang kanyang naging tahanan sa kanyang mga huling sandali. Sa kapilya ng preso niya huling nakapiling ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw bago ang nakatakdang pagbitay, ibinigay ni Rizal sa kapatid na si Trinidad ang isang alkohol na lutuan. Laman nito ang pinakadakilang tula ni Rizal, ang huling paalam. Umaga ng ika-30 ng Disyembre, araw ng pagbaril kay Rizal, isinulat niya ang kanyang liham para sa kanyang pamilya at kay Ponciano. Alas 6:30 ng umaga kinabukasan, tumunog ang trumpeta ng Fuerza Santiago.
hudyat ng panimula ng pagmarcha sa bagong bayan. Larawan ng isang modelo si Jose Rizal. Mabait na kapatid, mapagmahal at mabuting anak, tapat na kaibigan, magaling na mag-aaral, mapagmahal sa bayan. Mga natatanging karakter na marahil ay naging dahilan kung bakit siya ang hinirang na pambansang bayani ng bayan. At bukod sa pagbubuwis ng buhay, hindi matatawaran ang dakilang kontribusyon ni Rizal sa pagbabago ng pamumuhay ng bawat Pilipino mula noon magpahanggang ngayon. Sa panahon ng kalamidad, handa ka ba? Ano ang mga dapat gawin sa panahon ng mapinsalang bagyo? Manatili sa bahay upang makaiwas sa disgrasya. Ihanda ang emergency supplies. Siguruhing mayroong itong first aid kit na may mga gamot na pang-unang lunas, alkohol, bulak at plaster. Maghanda rin ng flashlight, karagdagang baterya, kandila, posporo,
pagkain tulad ng dilata at tinapay at tubig. Kung sobra ang lakas ng hangin at pag-ulan, ihanda ang mahalagang gamit para sa posibleng paglikas. Makinig sa radyo at manood ng TV para sa pinakahuling anunsyo at babala ng Pag-asa tungkol sa kalagayan ng bagyo. Sumangguni sa 24-hour hotline ng Pag-asa o di kaya'y mag-log on sa pag-asa.dost.gov.ph para sa pinakahuling unat panahon. Maaari ring bisitahin ang Twitter account ng Pag-asa. Makibalita, maging handa, umiwas sa Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Alam niyo po ba na ang bronze statue na ito ni Rizal ang pinakamataas sa buong mundo? Ito ay may taas sa 22 feet at may 15 steps para marating ang paanan ng rebulto. Alam niyo rin ba na si Rizal ay isang agriculturist at minsan siyang nagtinda ng abaka sa Maynila para malaman ang presyo nito sa pamilihan? Ito rin ang pangunahing produkto sa lalawigan ng Catanduanes at isa rin itong tinaguriang export product ng Pilipinas. Halina't tunghayan po natin ang aming ginawang pag-iikot sa buong lalawigan at ang iba pang pangunahing programa ng Panguluhang Aquino dito sa Heads Up! Ang importante po ay makilala kami bilang may magandang attraction sa turismo, bilang pinaka-peaceful na lalawigan sa Pilipinas at saka bilang Green Island sa buong Pilipinas. Ito ang lalawigan ng Catanduanes, isang island province sa rehiyon ng Bicol. Noong 1905, ang Catanduanes ay ginawang sub-province ng Albay at noong 1945, ito ay naihiwalay bilang isang ganap na lalawigan. Sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 687 o House Bill No. 301 na iniakda ni Congressman Francisco Perfecto, ang Catanduanes ay naging pang-anim na lalawigan sa rehiyon ng Bicol at independent sa Albay. October 24, 1945, nilagdaan ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr. ang batas na nagpapatibay bilang isang ganap na lalawigan. Ang Catanduanes ay binubuo ng 11 munisipalidad. Virac ang capital ng Catanduanes. Kabilang dito ang mga sumusunod: Bagamanok, Baras, Caramoran, Gigmoto, Pandan, Panganiban, San Andres, San Miguel, Viga at Bato. Well, so far maganda ang lalawigan namin dahil hindi kami tinatamaan ng bagyo. As you know, na palagi kami tinatamaan ng super typhoon, di ba? But for the past 7 years, hindi kami nagkaroon ng super typhoon na kung saan naka-move on kami, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura na kung saan ayun ang main hanap buhay namin dito, yung pag-aabaka, na hindi na-damage ng bagyo. Kaya tuloy-tuloy buha production namin. In fact, tumaas yung production for the last 5 years ng aming abaka. Ayon sa Fiber Industry Development Authority o PIDA, noong 2010, 85% ng pangangailangan ng buong mundo sa abaka ay nanggagaling sa Pilipinas. Mula 2001 hanggang 2010, ang abaka industry ay nakapag-generate ng $82.1 billion per year. Masasabi ko, ang abaka, we are getting about 60 million sa abaka every month. Yung income galing sa abaka. Yan, umiikot sa buong probinsya. So ang naisip ko po ay gayahin ang Davao at saka Leyte na kung saan nag-mechanized stripping sila ng abaka na doble po ang income. So yun po ang aking ginagawa ngayon for the past 4 years na unti-unti namin dinedevelop yung abaka stripping machine, mechanization of abaka stripping machine na kung saan pag nangyari po iyon ay madodoble ang income ng abaka farmers. At the same time, maswerte kami at nabigyan kami ng tram line ni Secretary
Rosie Alcala. Na sa ngayon po, may 3 kaming tram line. Ang kanyang At nangako po si Rosie na dadagdagan niya pa ang tram line. Na yun po ang kanyang mga dahon. malaking bagay sa Abaca farmers dahil po ang Catanduanes ay mountainous, no? So kailangan talaga ang mahirap mag-transport from the mountain down to the town, no? Kaya sa ngayon po, I'm proud to say na sa Bicol region kami po ang unang may tram line. Noong una, nasa manual stripping ang mga magsasaka ng Abaca sa Catanduanes. Pero sa pagsisikap ng pamahalaan at ni Governor Buboy Cua, naimulat nila ang mga magsasaka sa mechanization ng Abaca stripping. Ang manual stripping kasi, mabigat yun mabigat hilahin yung Abaca, no? Noon makikita mo marami pang mga higher grade na maganda ang presyo. So ngayon, kakaunti na lang ang higher grade. So it's about time to introduce the mechanization of stripping. Dahil kung saan pwede ka mag-strip ng higher grade na mataas ang presyo. Pangalawa, madodoble ang production. So meaning, pag doble ang production, doble ang income ng farmers yun. Kaya malaking bagay po yung pag-introduce natin ng mechanization ng stripping machine. Yung sa mechanized, mas madali sa farmers kasi ito kasing pag manual kasi medyo hard labor. Ang pag-harvest kasi hinihila yan Force, kailangan ng force talaga. Pero pag mechanized na, machine ang mas malaki ang production tsaka mas maganda ang output. Yung sabihin yung quality ng abakang lumalabas mas maganda. Malaki na rin ang pinagbago ng industriya ng Abaca sa Catanduanes dahil na rin sa mapapagong teknolohiya. Sir, mula nung ma-mechanize yung ating Abaca stripping, talagang sumubra halos doble, halos triple na yung ating nagagawa sa pag-Abaca stripping sa gamit po ng mechanized stripping machine. Kasi po pag sa mano-mano talagang adyan yung hirap talagang pag ihihila mo ng Abaca, mabigat. Ngayon, pag mechanized na, wala ka ng pwersang gagamitin. Saka yung output, yung karami ng nagagawa mo sa maghapon sa mechanized, mas marami kaysa din Tinoy Aquino at sa ating gobernador, Buboy Cua, dahil talagang binibigyan nila ng suporta ang mga magsasaka dito sa aming probinsya. Salamat. Maganda po nung gumamit na ako ng ganitong machine kasi yung dati yung inaano lang yung mano-mano mabigat yun sa katawan. Nung malaman kung mayroon ng ganito, pumunta ako sa kanila sa San Pedro. May extra ako. Nung malaman kong medyo magangan, yun na talaga ang inano ko. Pinursigi ko. So, hindi ko na talaga sila binitawan. Sa tingin ko, hindi lang isang matutulungan yan. Maraming taon matutulungan yan sa programa ni Gobernador Buboy Cua sa amin ng mga magsasaka. Malaking tulong ito sa mga tao. Lalong-lalo sa amin, mayroon ng ganito, nabigyan na. Yun na palagi ang trabaho ko, itong pag-agot ng Abaca. Patuloy din ang pagpapaunlad ng pamahalaang panglalawigan ng Catanduanes upang maging progresibo ang kanilang lalawigan at dumami ang kanilang investors. Kabilang na dito ang pagpapatayo ng mga gusali sa dating mga nakatiwangwang na lupain ng provincial capital. Maganda pong magkaroon ng mall. Una kasi problema yung wala nag-i-invest sa Catanduanes. Unlike sa Manila, maraming investors sobra-sobra. Sa amin po dahil nasa malayong lugar kami at hindi pa kilala ang Catanduanes. So wala kami magawa kundi yung idle property ng probinsya, ginawa naming mall. Na kung saan magkakaroon ng 500 employment yan, no? 500 person na magbibigyan ng trabaho. At the same time, siyempre kung mayroon tayong Jollibee, McDonald's, parang barometro ng isang probinsya ang progresibo. Kasi pag tinanong ka sa Maynila, kumusta ang Catanduanes, meron na ba kayong Jollibee? Pag sinabi mong wala pa, ang pangit naman pakinggan mo, Jollibee, wala pa kayong Jollibee. So, maganda po ang resulta ng ginawa naming mall because na tumaas ang kalidad ng aming lalawigan. Pangalawa, nagkaroon ng job employment, job opportunity. At siyempre,
yun nga, yung image ng Catanduanes at least medyo maganda na. Dahil na rin sa kahandaan ng probinsya ng Catanduanes, lalo na sa usapin ng kalusugan, mabilis nilang nasugpo ang pagkalat ng cholera outbreak sa kanilang lalawigan. Well, unang-una nakasali kami doon sa Formula 1 ng DOH program na kung saan naka-avail kami ng grant na more than 100 million na na-improve po na namin na-improve na namin yung mga hospital namin dito at nagkaroon kami ng mga barangay health station na under BEMO. Iwasan na yung zero casualties on maternal cases kung saan yung mga tradisyon natin nanganganak pa sa bahay, yung pinapaanak sa bahay ng mga hilot. So yun ang target namin in compliance with the MDG goal na zero casualties sa maternal death. So kaya grantees kami ng recipient kami ng ACID ng DOH program na magkaroon ng maraming BEMOC facilities ng yung mga health center namin, barangay health center. Noong nakaraang summer, tumaas din ang tourism arrival sa lalawigan ng Catanduanes. Isa rin ito sa tinututukan ng Department of Tourism at ng pamahalaang lokal. Wala kami sa turismo. Kaya nandiyon yung programa namin, kumbaga tuloy-tuloy ang programa namin sa turismo kung saan nga nag-increase ang tourism namin. Tuloy-tuloy ang increase ng tourism namin. In fact, last year, tumaas ng 30% o 38% ang turismo namin compared to last year. Just 1 year ang diferensya. Sa pagsusulong ng tuwid na pamamahala, makakaasa ang ating mga mamamayan sa mga programang makapagbibigay serbisyo sa kanila at ang kalidad na serbisyong ibinibigay ng kanilang mga lingkod bayan. Sa ating pong Presidente, nagpapasalamat kami sa inyong pagdalaw dito sa aming lalawigan, yung inauguration ng Doppler radar. At least napili niyo yung lugar namin na malagyan ng radar. Pangalawa, yung nabanggit kong problema na kaagad na tulungan niyo kami doon sa Sisilan Kaiwi Line, yun ang problema, yun ang sanhi ng brownout sa aming lalawigan. At salamat sa pagpatuloy na pagsuporta sa agrikultura na kung saan kailangan namin ang suporta ng national government sa larangan ng agrikultura, lalong-lalo na sa irrigation. Pangulo, sinabi niya na ilulunim na taon po ay kala almost 15 million hectares ng ating lumpati na dapat bawat isa sa ating ang mag-ambag para sa tagumpay ng National Greening Program. Ating mga forests, ito pong illegal ng Adopt an Estero Program, pamahalaan para malinis yung ating mga estero. Ulong, kasama na rin ang Bureau of Corrections na maghanda na rin ating mga forest areas. Ayan, salubungin po natin yung masikapong palakpak. Aquino III. For this important event. Maguindanao. Sura. Municipal Rahim Ibay. For the 4th, 5th, and 6th Municipality of Calayan, Maguinastura, Maguindanao, Mayor Armando. Governor Mujib. Itong estado nangyayari ito. President of the Republic of the Philippines. Mr. Berata, Mr. Jaime Augusto Sudan de Ala, Mr. Kip.
Baha. Sa panahon ng kalamidad, handa ka ba? Ano ang mga dapat gawin kapag may pagbaha? Manatili sa bahay upang makaiwas sa disgrasya. Huwag lumusong sa tubig baha, lalo na kung hindi sigurado sa lalim nito upang makaiwas sa aksidente at sa sakit na maaaring makuha rito. Mag-ingat sa mga kalsada at tulay lubog sa baha. Huwag nang kainin o inumin ang kontaminadong tubig at pagkain. Ihanda ang emergency supplies. Siguruhing mayroon itong first aid kit na may mga gamot na pang-unang lunas, alkohol, bulak at plaster. Maghanda rin ng flashlight, karagdagang baterya, kandila, posporo, pagkaing tulad ng dilata at tinapay at tubig. Huwag bubuksan ang main switch o gagamitin ang mga kagamitang dekuryente na nabasa ng tubig baha. Makinig sa radyo at manood ng TV para sa pinakahuling anunsyo at babala ng Pag-asa tungkol sa pagbaha. Sumangguni sa 24-hour hotline ng Pag-asa o di kaya'y mag-log on sa pag-asa.dost.gov.ph para sa pinakahuling ulat panahon. Maaari ring bisitahin ang Twitter account ng Pag-asa. Makibalita, maging handa, umiwas sa sakuna. Ito pa rin ang Pulsong Pinoy. Kung kanina ay natunghayan natin ang buhay at kabayanihan ng ating pambansang bayani, ngayon naman ay kilalanin natin ang isang grupo na tulad ni Rizal ay may pusong pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Answering to the call of President Aquino for Change and Volunteerism, kilalanin natin ang isang grupong nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa iba't ibang parte ng bansa sa pamamagitan ng libreng serbisyong medikal. Narito na ang Country Ko sa Country Ko. Sa panahong nauuso ang panginibang bansa para sa pangarap na maiahon ng pamilya sa kahirapan, marami sa mamamayan natin na nasa larangan ng paggamot ang natutuksong magsilbi sa ibang bansa kapalit ang mataas na sahod na alok nito. Sa nagdaang taon, ang Pilipinas ang may pinakamalaking exporter ng mga nurses sa buong mundo na umaabot sa higit na 25%, kung saan sa kabuuang bilang ng mga Filipino nurses, 85% rito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit kasabay naman ng pagsisialisa ng ating mga nurses, dumarami din ang mga bilang ng mga doktor na sinusuko ang kanilang propesyon para makapagtrabaho bilang nurse. Mula noong taong 2000, naiulat sa isang pag-aaral mula sa bansang France na mahigit 3,500 Pilipinong doktor na ang tuluyang nilisa ng Pilipinas para sumabak bilang nurse sa ilang bansa gaya ng Amerika. At habang tumataas naman ang dollar remittances na naiuuwi ng mga OFW, lalo naman nahihirapan ang karamihan sa ating mamamayan para magpagamot dahil na rin sa kakulangan sa doktor. Mula noong taong 2002 hanggang 2007, may naitalang 1,000 government hospitals na ang nagsarado. I'm told 4 out of 10 Filipinos never get to see a health professional in their entire lives. This, to me, is unacceptable. I have pledged to significantly reduce poverty before the end of my term. And an essential component to that is to provide wider access to basic health care. This year, we have allotted a total of 7.1 billion pesos to the Health Facility Improvement Program. 5.7 billion pesos will go to the upgrading of our rural health units and barangay health stations, with 1.4 billion going the way of enhancing DOH-retained hospitals. Sa pagkakaupo ni Pangulong Noynoy Aquino, palaging laman ng kanyang mga talumpati ang panawagang buhayin ang espiritu ng volunteerismo para isulong ang pagbabago tungo sa tuwid na daan. At dahil na rin sa panawagang ito, isang grupo ang nabuo na may layuning pasimulan ang pagbabagong hinahangad ng lahat, ang Sparks for Change. Nagsimula itong samahan na ito noong na-inspire kami, bago nung eleksyon actually, noong may sinyalis na natatakbo si Noy
sa pagpangulo. Naisip namin, why not put up a group na susuporta dun sa, parang in-anticipate namin, susuporta dun sa adhikain na parang pagbabago. Actually, dun nag-uugat yun eh. Sparks, parang it just takes a spark to create change. Well, inspiration lang yung sparks. Parang it's a spark, parang mitsa, parang gano'n, no? Catalyst, it's a catalyst. Kasi kahit maliit na mitsa, pag we group that together, it will start to something. And we hope it will lead to something significant. Binubuo ng mga profesional mula sa public at private sectors, ang Sparks for Change ay nagsasagawa ng mga community service tulad ng medical missions kung saan kanilang hinihimok ang serbisyo ng ilang pribadong doktor upang makipagtulungan at magbigay ng libreng eksaminasyon at operasyon sa mga mamamayang walang kakayahang magpagamot. Sa ngayon, nasa 400 doctors na ang aktibong nakikilahok sa mga isinasagawang libreng medical missions sa buong bansa. Hindi naman kaila sa atin na marami sa ating mga kababayan cannot really afford yung medical assistance na sapat. So itong paraan po natin is para ma-augment siguro yung tulong sa ating mga kababayan. Kasi ito pong grupo natin, volunteers po lahat dito, and yung binibigay po nating serbisyo ay libre. So hindi na naman po kami nakakatulong, may mga tumutulong po sa ating mga partners and donors na nag-aambag-ambag para makalikom ng logistics natin para sa mga medical mission na gaya nito ngayon. Sa pagtutulungan ng mga youth organizations at ng local government na isakakatuparan ang mga ganitong inisyatibo para mabigyang solusyon ang pangangailangang medikal ng isang komunidad. Sparks for Change, nabalitaan ko siya sa mga iba pang medical mission event. And then, nag-try ako mag-request sa kanila para subukan na kasama sila sa aming medical, sa aming youth organization. Sa youth naman namin, bali, wala naman kaming ibang hangad kundi makatulong sa kapwa namin. Kasi dito sa San Mateo, ang Barangay Ampid 1, ang isa sa kami ang malaking populasyon. Almost 33,000 ang populasyon dito sa Ampid 1. Siguro malaking tulong yung ginagawang ganitong mga medical mission para dito sa komunidad, dito sa aming barangay. Well, Sparks for Change, no? We believe kasi that each and everyone, bawat isa po sa atin, meron po tayong kapabilidad na gumawa ng isang mabuting bagay na maaaring makatulong sa sambayanan. No? Isang mabuting bagay na isang spark galing sa bawat isa na collectively, hopefully will make a positive change. Not only for ourselves and for the community, but the society as well. Hindi man natin mapigilan ang pagpili ng mga doktor at mga nurse para manilbihan sa ibang bansa. Agresibo naman ang ating pamahalaan kasama ang ilang volunteer groups tulad ng Sparks for Change para punan ang kakulangang ito. Duplikahin po ang ating gobyerno sa pagtugon sa mga suliranin ng sektor ng kalusugan. Puspusan pong isinasakatuparan ng DOH ang kanilang mga inisyatiba tulad ng pagkakaloob sa lahat ng Pilipino ng madaling akses sa pagpapagamot. Ang pagpapaunlad sa kapasidad ng mga pasilidad at infrastrukturang pangkalusugan at ang pagsusulong ng ating mga adhikaing pangkalusugan na nakapaloob sa ating Millennium Development Goals. Buo po ang aking tiwala. Masusolusyonan natin ang paghihirap ng ating mga kababayan. This is precisely why our administration focuses on inclusive growth and anti-corruption in particular. If we ensure that growth is inclusive from those in the center to those in the margins of society, then all of us will feel that we have a stake in keeping society moving forward and will do our fair share to make sure that this happens.
At inyong natungayan ang kabuuan ng ating episode sa araw na ito. Bago po kami magpaalam, ay nais namin pasalamatan ang pamunuang lungsod ng Calamba, Laguna, na may patuloy nating buhayin at sariwain ang gawa at kabayanihan ni Rizal sa ating mga puso. Tune in again sa Pulsong Pinoy para sa mga karagdagang kaalaman hinggil sa mga proyektong pangkaunlaran ng pamahalaan. Muli ako po si Zairine Parsad Valencia. Magandang araw po sa inyong lahat.